Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagbabaganda na yung kachisbosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lukaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po dito, para nga po ngayong gabing ito, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman po dito sa muntik na madulas si Paolo Avellino at umamin. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nais ko rin po palang pasalamatan natin mga taga-subaybay na nakaabang po parata sa ating daily updates. Bilang pasasalamat, may ilan po tayong mga napiling basahin komento ngayong gabing ito. So first comment natin ay mula po kay Ma'am Marlita Aria Rodriguez. Grabe, napakasipag niyong magkomento and talaga, active na active kayo. Basta mga balita tungkol kina Kim and Paolo, no? Nangunguna. Anyway, sabi niya, hello Gendara, yung Alex na yon, medyo nairita kay Kim. Mas naman, nakakagalit siya. Nainis siya dahil sa sagot niya. Inis at galit kasi napahiya siya sa sagot ni Paolo at hindi niya nakuha yung gusto niyang marinig na sagot ni Paolo. Yun, pahiya siya. Siguro ngayon naisip niya na ang TANGA niyang magtanong at ang BOBO niyang intindihin yung sagot ni Paolo. Itinanggi pa niya na wala daw siya sinabing score. Mag-idol nga, sinungaling. Hindi daw score ang sinabi niya. Nagpalusot din ang kan nga ng mga sinungaling at mga BOBO. Grabe. Talagang yung gigil, Ma'am Marlita, ha? Ramdam na ramdam ko. Pero ayun nga, sabi nung ilang mga Kim Pao fans naman, okay lang rin kasi nasavage naman siya ni Paolo. Yung tipong, yung tahimik na tao, yung kanyang, tawag dito, kanya pong sinubukan. So, savage tuloy siya sa sagot ni Paolo Avellino. Hindi tuloy niya nagustuhan ang sinabi ni Pao. Anyway, dumako naman po tayo sa comment ni Miss Annalyn Hiccup. Sabi niya rito, pag hindi na nag-date sa February 14, hindi na kayo? Wow, common sense. Mas maganda nga, nasa bahay lang sila eh. Mas maganda na nasa bahay habang nanonood. Si Kim sa Netflix, si Pao naman nasa meeting. Masaya kami sa tinatakot ng Kim Pao. Ganyan talaga mga bashers, maniwala ka. Kinikilig din yan. Tapos sasabihin nila, gawa tayo ng content. Pang-asar tayo. Pero sorry, matatag ako na Kim Pao. Kim Pao lang, wala nang iba. Si Kim lang ang nagpalabas ng tunay na ugali ni Paolo. Good morning, Gandara. Actually, mga good sides ni Paolo Avellino na hindi po nakikita ng mga tao. Yes po. So, kung dati ang seryoso, nakakatakot na aura ni Paolo Avellino, mayabang na aura, napakabuting aura at masiyahin na aura na po. At makulit na Paolo Avellino na po yung ating nakikita sa kanya. Well, tayo na talagang updated kina Kim and Paolo, hindi ba? Pero yung iba na nandyan lang kapag may interviews, tapos nakikita lang yung pagiging nonchalant ni Paolo Avellino, misinterpret siya. Pero sa totoo lang, ang laki talaga ng nabago ni Pao or yung naging dulot ni Kim sa buhay niya. Sana nga si Kim mahawaan naman ni Paolo Avellino ng pagkaano rin, seryoso, kalma ng konti. Lalo na sa trabaho, no? Sana po ay bumaybi kalma naman si Kimi. Hindi yung taas lagi ng energy. Kawawa naman yung katawan niya pag napwersa.
or binubugbog niya sa trabaho ang sarili. And about naman sa February 14, ayan na naman tayo sa wala daw ganap ang Kim Pao, hindi daw nag-date. Hindi niya naman po alam ang mga pinagagawa nila Kim and Paolo sa likod po ng camera at kung kailan sila nag-celebrate. Pero based sa kanilang dalawa, ayan, na mukhang gusto pang mag-alibay, halata at talagang nag-date po silang dalawa. Pero utang na lang po muna yung kwento. Sa world tour na lang. Uy, mukhang magkakaalaman na sa world tour Charot. Anyway, dumako naman po tayo sa comment ni Miss Amy Akar. Shout out po sa inyo. Good evening, ma'am. True po, bastos yung reporter at parang hindi nag-aral. Kasi yung topic is The Alibay series. Yung talong nila is personal life nila. Kahit ako, gusto kong manapak, gusto kong batuhin ng microphone, bobo yung reporter. Actually, okay lang yung talungin sila para sa akin, para naman sa akin. Personal nila, lalo na mag-partner nga sina Kim and Paolo. Kung paano sila mag-work together, ano yung relationship nila para mas lalo pong umigting yung kanila pong pagsasama, yung kanila pong chemistry, 'di ba? Wino-workout din po 'yan At lumalabas na napaka-natural noon sa Kim Pao kasi po ang si Kim and Paolo, kumbaga ay totoong-totoo din sa likod po ng camera. Pero yung pag-usapan na po, yung taong wala naman sa series, hindi naman nila kasamahan, i-compare pa sa kanila, ang labo. Bakit? Mayroon pang kung sino pong babanggitin doon na malayo din po sa relasyon ni Kim and Paolo. Anyway, sa pag-uusapan na lang din po natin ang tungkol po sa MediaCon, pag-usapan na rin po natin itong mga magagandang katangian na sinishare nila Sofia Andres na ugali ni Chinita Princess. Yes, pati siya hindi rin po makapaniwala. Grabe ang gaganda ng mga words nila kay Kimi. Patunay, isa po sila sa mga patotoo at nagpapatunay kung gaano talaga kabuti ang puso ni Chinita Princess. Halos lahat ng kanila pong nakakatrabaho and alam mong wala pong halong peke. Kasi talagang ganun po si Kim. Masarap pong katrabaho, napakabuti. And si Sam, grabe, lalo pong na-appreciate si Kim, has lalong humanga kay Kim dahil nakita niya yung kabutihan ng puso ni Chinita Princess. Ang dami niya ring naikuwento talaga tungkol po kay Kimi. Grabe, parang hindi po sila makapaniwala sa totoong ugali ni Kim, 'di ba? Siguro hindi nila akalain na may mga nag-i-exist pala na taong katulad ni Chinita Princess na napaka-generous. Grabe yung kabutihan. Ay parang pasanta na si Kimi. Biruin mo, mabait, decente, generous, conservative. Ay pasanta na talaga tong si Kimi kung tutuusin. Kaya yung mga bashers hindi ko maget kung ano yung pinanggagalingan. Inggit na lang talaga yung nakikita ko po kasi wala naman pong kalait-lait kay Kimi. Kung appearance naman, hindi rin. 'Di ba? Ang ganda, ang kinis. Pero wag ka, si Paula Avellino, kita rin naman po ninyo kung gaano ka-proud kay Kim Chiu habang nagsishare po si Sam and saka si Sofia ng kanilang experience working with Kim Chiu. Samantala, dumako naman nga po tayo ngayon sa main reason itong video ko ng Kim Pao, ang The Alibay series nilang dalawa. So, hindi po kasi nilinaw kung kailan po ito ipapalabas sa Free TV. Wala po silang nabanggit. Pero, muntik pong madulas si Paolo Avellino. Yes, muntik siyang madulas. And mukhang sa March po ito, ere.
Ayan, para po sa mga nagtatanong at super excited na. Mukhang sa March, next month na. Uy, grabe ang bilis ng panahon, 'di ba? Tapos uncut na po yung mapapanood natin. Kaya abangan nyo yan. Nako, lahat tayo ay ma-shock. Anyway, super cute naman nila Kim and Paula Avelina dito sa kanilang reaction, lalo na doon sa nung ipalabas yung kanilang kissing scene ay bongga naman talaga. Pati sila kinikilig sa kanilang dalawa, no? Lahat kinikilig. Sinong hindi kikiligin dyan? Mga manhid na lamang po ang hindi kikiligin sa chemistry nilang dalawa. So, ayun, sa mga nag-aabang mukhang March na po ito ere. Konting tiis na lang po, mga Kim Pao. Lalo na doon sa mga hindi po nakapanood talaga sa Prime Video at hindi po maalam. Huwag kayong mag-alala, ipapalabas na po yan sa Free TV. So, yun lang po muna yung ating update ngayong gabing ito. Comment lang po kayo dyan sa baba na inyong mga comment at sa loobin. And hanggang dito lang muna. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod nating chikas tungkol sa Kim Pao. Maraming pong salamat.